Itong bayan ng paniwala, gobyerno at buhay lahat. Kulay ko sa sa'yo kapangyarihan. Gamitin mo, pag-uwi mo, sabay tayo, Pilipino. Ikaw ngayon ang aming mula, sobrang kulay mo sa ikaw ko tayo mong Pilipinas. Ikaw kabayaan, lahat kami ay lalaban. Ipagkita mo ang iyong paninindigan. Bawal pagkalaw ng mga Pilipino. Nagiging ko Pilipinas, sobrang kulay mo sa itong bayan ng paniniwala, gobyernong tapat at buhay lahat. Kulay ko sa sa'yo kapangyarihan. Gamitin ko, pag-uwi mo, sabay tayo, Pilipino. Sobrang kulay mo sa ikaw ako lahat tayo mong Pilipinas. Ikaw pababayaan, lahat kami ay lalaban. Ipagyakan mo ang iyong paninindigan. Ikaw ang aming lunas, sobrang kulay mo sa ikaw ako lahat tayo mong Pilipinas. Ikaw pababayaan, lahat kami ay lalaban. Ipagyakan mo ang iyong paninindigan. Bawat pagkakaon, bawat Pilipino, sundin mo. Nagiging ko Pilipinas, puno ng kulay mo sa nagiging ko Pilipinas, puno ng kulay mo sa nagiging ko Pilipinas, puno ng kulay mo sa kulay mo sa Pilipinas. Kailan ka lang kasi malingan, puso ng kapangyarihan, sa aking ipagpapalit sa kayamanan. Ano nga ba nating lalabanan? Ang uri ng kadiliman, kapanlolo mo. Ang nabayan ko, ngunit masdan ang nangyayari ngayon sa malawak ng mga pagtitipon. Lahat nagkakaisa sa hangarin na kabutihan ang manaig. Pagkilusad namin, magkatuwid sa atin, huwag tayong susuko. Katotohanan, sugod lang mga kaibigan. Sambayanan ay namumulat sa liwanag ng Panginoong tapat. Pagmasdan ang nangyayari ngayon
Ang mga pagtitipon, lahat nagkakaisa sa hangarin na kabutihan ang manaig. Pag-iwas at panalangin, magtatawid sa atin. Huwag tayong susuko, ipanalo natin ito. Sa manalangin, at tinaging alalahanin. At sa ating ito, bawat Pilipino, kaya panalo natin ito. Diyos ang may makapangyarihan, di niya tayo papabayaan. Sa ating paglalakbay, tungo sa tagumpay. Magkilos at panalangin, sa pagtatawid sa atin. Huwag tayong susuko, ipanalo natin ito. Sa manalangin, laging alalahan sa Pilipino. Ipanalo natin ito. Para sa ating ito, bawat Pilipino, kaya't ipanalo natin. Panalo natin ito. Doxology yan, ha? Sabihin mo. Trip ko kasi yung doxology. Okay, so let's proceed. Ano ba? May darating pa bang? May darating pa ba? O ano ba to? So let's start. So our topic today is introduction about technopreneurship. And like I mentioned last time, hindi naman bago sa inyo tong yung topic, no. So also we have several discussions before. We were able to introduce to you what's the concept of technopreneurship. We also invited a lot of people who already experienced or who already who created your business or enterprise from the startup it grew, it became scalable into something na hindi na siya startup, no? So eventually it levels up and it scales up, diba? Yeah. So today we're going to discuss what's the difference between, since this class is Technopreneurship 101, so expect that we're going to discuss the basic and the fundamentals of technopreneurship. So today we're going to discuss the difference between entrepreneurship and technopreneurship, no, as a supplementary material from the materials that I have asked you to read, to watch, diba? So I hope everyone was able to complete that particular assignment and was able to identify the important insights that you might get from the video. Okay ba yun? Okay, so this is just a supplementary, and also we're going to tackle some of the important points were not discussed on the book and also on the videos that I have sent to you. Okay? So the first question, of course, very basic, no? So what is entrepreneur? No? What is entrepreneur? Madalas siguro when you were a senior high student before, no? Very common na narinig nyo on non-technical classes yung term na entrepreneur and entrepreneurship, di ba? Maybe some of your teachers asked you before that if you have a chance to become an entrepreneur, then grab the opportunity, di ba? Or let's say, for example, mag-record. Recording in progress.
So when you were in high school, the term entrepreneurship, the term entrepreneur, the skills of an entrepreneur were introduced to you, di ba? So even before this class, at least meron na kayo idea kung ano ba yung entrepreneurship, ano ba yung entrepreneur. But the question today is, who is an entrepreneur, no? Who is an entrepreneur? Ano ba, sino ba yung entrepreneur na tinatawag talaga natin, di ba? So, let's try to define an entrepreneur. Let's define what is an entrepreneur. First, let's go to the definition of entrepreneurship. Entrepreneurship seeks to understand how opportunities to create something new arise and are discovered or created by specific persons who then use various means to exploit or develop them, thus producing a wide range of effects. There's a lot of definition of entrepreneurship that you might find on the book, on the internet, online, and different resources and different materials. No? But this is the best definition that I got. Entrepreneurship seeks to understand the whole entrepreneur, the whole system, the whole model of entrepreneurship seeks to understand how opportunities to create something new arise, no, and are discovered or created. No? So when we speak of entrepreneurship, one of the objective is to identify and to understand yung mga new ideas, new opportunities, no, that will help the business or the enterprise and even the entrepreneur itself to create something new arise and are discovered or created. Diba? When we speak of something new, madaling pumapasok sa isip natin, it should be, parang invention, di ba? It should be a new idea, a disruptive idea, invention, by a specific person who then use various means to exploit or development. Diba? So hindi lang siya, entrepreneurship is not only about, it's not only about identifying the opportunities or identifying those ideas, new idea, fresh ideas. No? How they are created, paano sila palalabasin, how they're going to be discovered. No? But also how the specific group of people, no, will then use various means to exploit or develop them. Pag sinabi nating exploitation, development, no, or maximization of these ideas, ang pinag-uusapan namin dito is paano natin siya magagawa na hindi lang siya nakatiwangwang sa isang sulok. Like for example, meron kayong nabuong thesis, no? When you were in senior high school, marami mga project na pinagawa sa inyo, tama ba? Pero ang nangyari sa mga project na yun, yung iba, nilagay lang sa cabinet, yung iba ginawa sa museum, nilagay sa isang parang showroom, di ba? Yung iba, wala na, binasura lang, di ba? So, hindi na buo yung talaga, hindi na meet natin yung pinaka-end goal talaga ng isang research. Because objective of any research, of any idea, is for what? Para lang ilagay sa cabinet, para ilagay sa museum? No, di ba? Or para i-showcase, then after that, ilitawag mo na siya, hindi gano'n, di ba? So, ang objective nito is i-exploit or gamitin yung concept na yun or yung idea na yun para doon sa kapakinabangan ng target na stakeholders ng isang particular research or ng isang project. Di ba? So like for example, they were able to create a new gadget, no, that could disrupt the existing cell phones that we have, mobile phones that we have, di ba? So kung ano ba, meron kong yung idea para i-disrupt yung isang technology. So hanggang dun lang ba yun? Hanggang dito lang ba siya dun sa discovery and creation? So hindi dun lang tapos. Entrepreneurship is about identifying the opportunities of a certain new idea or certain new concept. Pero kailangan mo siyang i-exploit, kailangan mo siyang ipakita sa mga tao, kailangan mo siyang i-develop in a way na dapat makarating siya dun sa stakeholders mo. No? Hindi lang basta siya invention. Hindi lang siya basta invention. Naka-invent ka kunyari ng isang, for example, ng isang product or isang material, and then that's it, you'll be called already an entrepreneur. No? So what are the key terms here? Entrepreneurship seeks to find opportunities, kung paano sila na-discover, paano siya i-develop, paano siya i-create. No?
So when we speak, so magkakaiba yun, di ba? Pag na-discover mo, it's already existing, na-discover mo lang siya. Pwede rin naman na ikaw yung mag-create ng isang opportunity. So doon papasok yung market pool, technology push. Diba? Yung pinag-usapan natin, I think last time we discussed that. No? Magkaiba yung, meron pagkakaibang strategy. Meron technology push, merong market pool. Diba? Pwedeng baliktad din. Market push or technology pull. Anong pinagkaiba nun? No? So, kung bawa, technology push, meron kang develop na technology, and then, wala namang mataas na demand para sa technology na yun. So, you create strategies para i-adapt siya ng isang existing market, yung community. Diba? So, naalala niyo dati, di ba, merong lumabas na product na yung product na hinahalo sa tubig para pag hinugasan daw yung mga gulay, mas magiging, tatandaan nyo ba yun? Nabutan nyo ba yun? Diba? So normally, pag pupunta ka ng palengke, hugasan mo lang ng tubig, diba? So ang ginawa nila, gumawa sila ng parang isang solution, tapos lalagay yung sa tubig para daw mas fresh yung mga gulay, na mawala yung mga bacteria. Naalala nyo ba yun? But it did not prosper. Hindi siya naging successful. Diba? Hindi nga siya, ngayon wala na nga yun eh. Nabutan niyo ba yun, class? Nakalimutan ko yung tawag doon eh. Pero yun yung objective niya, na ihahalo siya tubig para yung ano mo, yung mga gulay na pinamili mo, mawawala yung mga pesticide para doon na yung spray doon sa gulay. Kasi nga, ni-rinse mo siya doon sa water na may solution. Nakalimutan ko yung pangalan. Product. Anyway, so that is a technology push, no? That is a technology push because there is no demand for that, no? Kaya naman nating mabuhay na hinuhugasan lang natin yung mga gulay ng tubig lang, di ba? Di ba, class? Hindi naman agad-agad namamatay tao na dahil nakakain siya ng konting pesticide and deads na siya, no? Yung certain amount na naano sa gulay. Pero parang sabi kasi gamitin ito para mawala yung mas healthy yung gulay. Pero hindi siya nag-prosper, no? Kasi nga, wala masyadong demand para doon. So isa pang example ng technology push na tinatawag natin. Before, di ba? Before ang ginagamit lang natin is beeper, di ba? Beeper lang ginagamit natin. So, okay na tayo din, basta may beeper. Diba? So, kung meron kang beeper, if your goal is just to communicate, di ba? Okay ka na, basta may beeper ka, di ba? So, ang idea ng beeper, naikwento lang naman sa akin. So, ang idea ng beeper is, para siyang text messages, pero para makareceive ka ng text message, kailangan may beeper din yung kasama. Pero wala sa phone pa. Kasi yung mga phone, yung malalaki pa na parang analog, mabibigat, parang motolite ba. So, ang technology push na nangyari doon is, kailangan i-retire yung beeper kasi hindi na siya masyadong efficient. Diba? Kasi kung halimbawa mag-send ka ng message, kailangan pa tumawag para kasi siyang telegram eh. So, tawag ka muna. So, bigay mo yung number mo, kanino mo siya ibigay. Kasi ano sabihin. Yeah. So, sabi nila, hindi na masyadong efficient yung paggamit ng beeper. So, kailangan siyang i-disrupt. So, technology push. So, wala namang demand galing sa market kasi they are happy doing that. Diba? Masaya pa naman sila mag-beeper sila. So, ngayon, nung in-introduce yung cellphone na meron ka ng text message, diba? Of course, it disrupts the existing technology. Hanggang ngayon, kaya tingnan ngayon, wala nang beeper. So, it's only a thing of the past. So, pag sinabi ng ating market pool, no? So, yung market, yung magre-require ng isang technology, no? Kasi hindi niya magagawa yung isang bagay kung wala yung existing technology na yun. No? So, anong example nung tinatawag natin na market pool? So, say for example, kung meron kayong mouse na merong kable, no? Kung meron kayong mouse na merong kable, diba? So, medyo hassle kasi kung halimbawa, lahat ng mouse natin may kable. So, doon nila realize na, mas okay pala kung meron kang Bluetooth mouse. Diba? Kasi kung meron kang Bluetooth mouse, kahit malayo yung position ng laptop mo or ng desktop mo, kaya mo pa rin i-control yung screen using the mouse, diba? Kahit mga kable. So, the use of Bluetooth, no, the use of wireless communication for devices, that is actually a market pool. Market ang magsasabi na kailangan namin ng technology ito.
Ano pang example natin? So, for example, yung halimbawa, yung sa mga train, di ba? Gusto ko yung sa mga train, di ba? Kung halimbawa masyadong mahaba yung distance ng mga train, mahaba nga yung mga train, and kailangan mo na makarating agad doon sa isang lugar, doon sa isang position ng mabilisan, no? So it will require to have a bullet train. So that's a market pool. So of course we know na bullet train has a higher advantage as compared to dun sa mga normal train kasi mas mabilis na nakakarating yung isang tao sa papupungan niya kahit sobrang layo because of the bullet trains. So that's a market pool. Diba? So isipin nyo na kung wala pang mga bullet train sa ibang bansa. Sabi ko sana sa Pilipinas, wala nga palang bullet train. Diba? So yun lang, wala palang bullet train. Next. So tandaan nyo, sa entrepreneurship, it's not only about creating the idea, but also exploitation and development of the idea para magamit siya ng target na market natin. So, given that, what do you think are the activities of an entrepreneur? Ano sa tingin nyo yung mga activities na ginagawa ng isang entrepreneur? Sabi natin kanina, entrepreneurship is about creating ideas. Entrepreneurship is about exploitation of new ideas, discovery and exploitation and development of new ideas. So the question is, what are the activities of an entrepreneur? Kuha ba yan? So ngayon, dito sa Zoom, meron ditong annotate. Nakita niyo ba yung annotate na button? Yes po. Okay, so now I want you to click yung text tapos feel free to write something. Feel free to answer this question and place it on this white space here. Para kunyari interactive. Para medyo masaya. Okay? So everyone is free to write anything on this board. So what do you think are the activities of an entrepreneur? Yan natin. So basahin natin yun. Okay? Sige, try natin. So, halimbawa, lagay natin, what are the activities of an entrepreneur? Research for new ways of doing things. Diba? Tama ba? Okay naman. Sir, paano daw po ulit maglagay? Dun sa annotate, click nyo yun, tapos mayroon doon button na text. Or kung gusto nyo yung draw, so sulat nyo lang dito. Madali. Para naman merong parang merong interaction. Dali na, parang may ginagawa kayo sa iba. Ask questions. That's very good. It's part of entrepreneurship. What are the needs of the community? Diba? What are the needs of your market? Diba? Kasi kung wala namang requirement na ganito para sa isang market. So bakit ka naman mag-build ng ganitong klaseng idea or product? Okay? So next is problem identification. That's right. Dapat alam mo kung ano yung dapat mong i-address doon sa isang community, and that will help you to create new ideas, discover new opportunities. Diba? Brainstorm to turn ideas to opportunities. That's right. It's very good. So when you speak of brainstorming, hindi naman pwede magagawa yan ng isa lang. That's why usually if you want to build your own business or your own enterprise, it is typically being done by a group of people. So nagkakaiba-iba lang ng role, nagkakaiba-iba lang ng tasking, but the idea is it is being done by a group. Ano pa? Create a new business, right? It's part of exploitation, di ba? So hindi lang siya nabuo yung concept, pero creating an enterprise that will help to
to maximize, develop the existing idea. Ano pa? Ano pa? Knowing your competitors, it's right, no? So it's part of the tawag namin na market scanning, no, or industry analysis. Na later on we will discuss that. Pero ang sinasabi ng industry analysis, before ka mag-put up ng yung sarili mong business, before you build your startup, dapat na visualize mo kung anong arena yung pinapasok mo, di ba? Di ba, class? No? So for example, if you want to create um, a new mobile app, di ba? So you should have an idea, sino ba mga competitors ko para sa mobile app na to, no? So, for example, you want to create a mobile app for games, di ba? So meron kang mga competitor, no? And if you want to, go over your competitors, dapat meron kang attributes that are better than the existing one. So, you should know your competitors, that's right. Conducting market research, that's right, no? So, market research is identifying the full requirement, the behavior, the attributes, the demographics of your market, because the objective is to cross the chasm. Ibig sabihin, from your ideas, kailangan ma-transfer siya or ma-adapt siya nung mga tao na target mo, no? So for example, gusto mo tapatan yung Twitter, no? So the market for Twitter is already there, no? Nakita mo na kaya nga siya binili ni Elon Musk, no? Kasi sabi niya, ang taas ng opportunity kapag bibili mo itong Twitter because there's a lot of people using that, di ba? So kung gusto mag-create ng isang social media app na katulad ng Twitter but with some enhancements, no? So you should identify sino ba yung market na makikinang para dito. So it's part of market research. Builds product and gets it to the market. That's right. So hindi lang basta idea, you are going to translate that or to create a product out of that idea, and then after that share it to the market. So ang objective talaga, final goal is to deliver the product to the market. Ano pa? Marami pa yan. Ano pa kaya mga ginagawa ng any other thoughts or ideas? Ano pang ginagawa ng entrepreneur? Wala na yata. Okay, next. Promotes innovation and development. Ayan, lumabas na. Promotes innovation and development. So, an entrepreneur is the catalyst for innovation and development. It's just right about it. So, kung halimbawa, yung product mo or yung idea mo ay nag-exist na, no? 5 years ago, 10 years ago, no? So sa tingin nyo ba, you become successful kapag sobrang obsolete na ng idea? Like for example, you want to be an entrepreneur, sabi mo, magbebenta, mag-create na ngayon ng technology. Tapos yung technology na yon has already existed 10 years back. Diba? So walang sense. So we are speaking of innovation and development. Developing businesses and opportunities, that's right. So kailangan malaman kung ano ba yung existing na, and then from there, you could create ideas na, ay, ito pala pwede ito, no? Kasi hindi pa nag-exist. And creating a business plan. That's the foundation of a certain business. That's the blueprint actually ito. Hindi naman ito parang bigyan ka ng pera, tapos that's it. No? So pag-uusapan nyo yun, ano ba yung product portfolio, no, ng inyong business. So let's talk about, so ano ngayon to? So tingnan natin. Ano daw ang mga key activities ng isang entrepreneur? Number 1, identify an opportunity. No? Ano ba yung mga opportunities na meron tayo na hindi pa na-discover or i-create natin because it has a lot of potential. Number 2, exploiting or developing this opportunity. So from that opportunity, no, kailangan tingnan mo siya na bigger picture, di ba? Ano ba yung pwedeng natin, hanggang saan pwedeng makarating tong idea nito? Di ba? No, pag sabi yung China, naku, ito idea na to, hindi na to pang Pilipinas, pang international to, kasi we have a market outside the Philippines, no? Say for example, kung gusto mo ng platforms, same with Zoom,
Ang Zumba, pang Pilipinas lang, hindi naman, di ba? So, you need to exploit that idea hanggang branch out din sa isip mo. Hindi lang siya pang Pilipinas, but pang outside. So, running a new business successfully. So, this is more of like, it's more of the management skills. It's required by you. So, it's not on your expertise. No, kapag ibenta mo siya, of course, when you do the sales talking na, more marketing na, it will be easier because you understand how really the product works, no? And what's the purpose of each component that you could find on the product. Okay, now, ang question natin is a sari-sari store owner an entrepreneur? So ang question natin, based doon sa mga definition natin kanina, no, na ang entrepreneur ay meron dapat siyang market para mabenta mo siya, no, na hindi ikaw lang nakakaintindi sa product. You could communicate the need, no? You could communicate the technology to your target market. So ang question natin is a sari-sari store owner, no, a sari-sari store owner an entrepreneur? Anyone? Anyone who wants to answer the 1 million question? Anyone? Tanungin natin si Norman. Norman, nasaan ka? Ito ba ay nasa field o ano? Nakikinig ka ba? Norman, what do you think? Is a sari-sari store owner an entrepreneur? Because you already have an idea because you're already, joining an organization or a group na involved sa mga short business. So Norman, what do you think? Is a sari-sari store an entrepreneur? Can we consider a sari store owner an entrepreneur? Nandiyan ba siya? Wala yan si Norman. Kasi dyan, tanong muna tayo kay Roy. Hello po, sir. So what's your answer? Teka lang, bago muna ang lahat, sige, magbutuhan muna tayo para may guide kayo. Magbutuhan muna tayo. So, teka lang, gawa tayo ng pause. Wait lang, para masaya. Na-miss ko rin mag-lecture, no? Kailan mo pa face-to-face? Ayan. Sige, ang title poll. Okay. So, please cast your votes. Is a sari-sari store owner classified as an entrepreneur? So, yung mga may-ari pa ng tindahan, di ba? Can we consider them as an entrepreneur? Yan. Siyam pa lang ang bumoboto.
Okay, last 2 minutes. Last 2 minutes. Yeah, last 30 seconds. Meron pang dalawang hindi boboto. Ayan, kaboto na lang. Tingnan natin ang resulta ng Pulse Asia. Kita niyo na ba? Yes po. Yes. Ayan. So, ang sumagot ng yes ay 62%, di ba? At ang no ay 38%. So, sige, tanungin muna natin asa na si Roy? So, Roy, anong sagot mo? Opo, sir. No po, sagot ko, sir. Bakit no? Kasi po, based sa mga Saan yung mga camera niyo para naman kita naman natin yung mga reaction ng mga tao. bali, Ayun. based po sa pagkakaagap po sa definition ng entrepreneur is, sila po yung nag-risk na mag-create ng new business from a new idea po. Eh, yung sari-sari store po is parang, parang existing system na kasi madami na pong may ganun. So parang, na-consider ko lang sila as businessman, parang ganun po. Then, parang ginaya lang po nila yung gantong system din for their own profit. Tapos wala naman po silang inaanong bago. Parang nagre-resell lang sila ng ibang binili nilang goods. Pero may opportunity na nakita sila kaya sila nagtayo ng sari-sari store, di ba? Po, sir. O Yes din po. yung idea yun. So parang gano'n na rin po. Pero yung parang yung point ko po is yung new idea is somewhat with relate to innovation po. Parang ibang bagay po. Parang kumbaga po, parang offering something new to the community. Okay na nga. Di ba before, for example, before, walang sari-sari store doon, di ba? So wala pang ino-offer na ganong product doon. Tama ba? Opo, So, pero dumating po, pero po, kung isipin natin in literal na kung wala naman po noon, parang ang opportunity lang na nakita nila is wala, kumbaga parang walang nagbebenta ng ganito dito. Pero meron pa rin na nagbebenta na parang hindi lang reachable, kumbaga sa iba. Parang kumbaga po, parang opportunity lang nila yon para humakot ng customer na nangangailangan ng ganong goods po. Kumbaga kung sabihin natin sa baryo is wala kang sari-sari store tapos kailangan pa nila magpunta sa bayan ganun para mamili. Eh di syempre opportunity nga po 'yon na nakita ng isang kung sino mang nakaisip. Pero ang ginawa lang po nila is kumbaga linapit nila yung binibilan ng mga tao sa bayan doon sa bayan. Parang ganun. Yung point of view ko po. May nakita silang opportunity doon sa community na yon. Kaya naging sari-sari store owner sila. So for example, Power Mac, parang kasi sabi mo kasi distributor sila, di ba? Po, parang ganun. So, kung doon sa isang area, merong market doon na gusto nila ng mga Apple products, di ba? Eh dahil wala. Sabi na, talaga dito, pero maraming gusto bumili ng Apple products. So, merong opportunity dito. So, pumunta tayo dito, no? So, magtayo tayo ng parang sari-sari store. So, can we consider them as an entrepreneur? Hindi pa rin? Parang, kasi po yung alam ko po tawag sa kanila micro-entrepreneur pero not wholly the entrepreneur po. Ano yun? Yung micro, tsaka medium, tsaka large scale, size yon ng pagiging entrepreneur. But we're saying na kahit na maliit or malaki yung scope mo, entrepreneur pa rin yun. Yun kasi sir parang nagko-contradict sa lahat ng kumbaga na search ko na definition parang yun nga po kasi parang kumbaga pag entrepreneur parang something new with the innovation. Parang nga kumbaga yung Tesla cars parang electric
electrical and cars, Oh. parang gano'n. So, Oh. ano po bang bago sa tindahan? Kumbaga, ayun rin naman po yung tinda na nabibili mo sa 7-Eleven. Oh, halimbawa, may nagdala ng Tesla dito. Kasi parang distributor sila, di ba? So kapag mamaya nagdala ng Tesla dito, hindi mo sila i-consider na entrepreneur kasi ano na sila, distribute lang sila eh. Ganun ba yun? Oh, parang gano'n na po, sir. Parang businessman sila. Oh, sir, binibenta nila yung Tesla eh. Pero hindi ko sila ma-consider na entrepreneur. Parang gano'n. Hindi pa rin, so for example, walang Tesla yung Pilipinas, di ba? O kaya, sabihin sa'yo, sabihin sa'yo ng owner ng Tesla, Roy, halika dito dahil walang Tesla sa Pilipinas, ikaw mag-distribute nitong, ikaw magbenta nitong Tesla sa Pilipinas kasi may nakita akong market, no? Merong need, meron pangangailangan para doon sa Tesla cars sa Philippines. So ikaw, hindi mo pa rin consider sarili mo as entrepreneur. Kahit ikaw yung kauna-unahang nagdala ng Tesla sa Pilipinas. Hindi pa rin po, sir, kasi kumbaga parang I'm taking product ng iba tapos rin-resell ko lang. Kumbaga parang naging ano lang ako, parang naging employee lang ako, parang gano'n na kinakalat ko yung Tesla, kumbaga gano'n po. Pero hindi ka entrepreneur. Hindi pa po ako, sir. So, kailangan, para maging entrepreneur, anong kailangan mo? Kung ikaw yung Tesla, parang kumbaga sabihin nating mag-create pa ng bagong, kumbaga parang fictional na to, sir. Parang sabihin natin paliparin ko yung Tesla car, ayun. Kumbaga nagle-levitate siya, tapos parang ayun yung binenta. Di parang something new with the ano na yun, parang innovation na nga po. Tapos yung ano po mako-consider na entrepreneur. sige, tingnan natin ang point POV. Tingnan natin ang POV ng iba. Sige, let's hear from, kay Jessica. Anong sinagot mo dito? Yes or no? Yes, boss. Bakit yes? O ikaw yes. Si Roy no. Um, So, di ba mga camera nyo? Bakit mo lang nagbubukas sa camera sa... O, di ba? Di ba mas masaya? Kita namin kayo. Ayan. O, ano na, Jessica? Sir, based po sa definition, di ba, ng Kasi Roy, entrepreneur. kanina definition din ang reference niya. Ayun po, pero in-emphasize niya po kasi yung new idea. Pero kasi po nung gumagawa po kami ng exercise, sa exercise 2.8 po, may mga new opportunities po doon, yung 9 categories of opportunities. Then may mga nakalagay po kasi doon na kasi po yung stand po ni Roy kapag existing na parang hindi na po siya makakonsider na pwedeng maging market ng entrepreneur. Pero based po sa nabasa ko dun po sa lesson, even existing naman po, pwede pa rin naman po siya maging opportunity para ma-open yung market na kagaya. Sabi bang hindi nagbasa si Roy? Sabi niya hindi po! hindi po, parang ayun lang po yung natandaan ko. So ulit, bakit yes ang sagot natin na ang sari-sari store owner ay isang entrepreneur? Anong reason? Kasi po, ayun nga po, nagka-create po siya ng new opportunity sa isang tao. Kagaya po namin, may sari-sari store po kami. And hindi lang po kasi siya basta-basta na magtatayo ka lang, magtitinda ka lang. Bago, kasi kahit maliit lang po, magpapasa ka pa rin po ng mga business permit po dun sa barangay po namin, ganun. Pero, Jessica, yung product na binibenta nyo, hindi naman kayo nag-create. Ano ba, maling? Diba? So, concept yun nung gumawa ng maling. Hindi nyo yun yung idea. Pero, nagbibigay pa rin po ng opportunity. Na ano? Di ba ang sabi natin kanina, ang entrepreneur nag-create, nakaka-discover ng new ideas at saka new opportunities, di ba? So ano yung, kapag nagtitinda, if you're a sari-sari store owner, ano yung new idea? Ano yung new product?
na dinideliver mo? Siguro po, kasi po, if ever na yung titignan po is yung hindi ko po idea or hindi ko po talaga ginawa. Kunwari po, may tinitinda po na, ano ba, na powder, na sabon, ganon. Hindi po talaga ako nun. Pero, since, ewan ko po, sa palagay ko lang po, kung magkakaroon kasi ng sari-sari store, parang maide-deliver, parang convenience store na rin po. Parang ayun yung idea po na natayo. O nga, 7-Eleven. So ang 7-Eleven owner, entrepreneur na ba siya agad dahil meron siyang convenience store? Eh, ang product niya naman, hindi naman galing sa kanya talaga, di ba? Siya ba yung gumawa ng Slurpee? Yung franchise owner. O, di ba? Bawa, nagtinda ka kunyari ng Sunsilk. Entrepreneur ka na ba? Kasi nagbenta ka ng Sunsilk? Hindi naman ikaw yung gumawa ng Sunsilk. Ano? Opo pa rin. Yes pa rin daw siya. Sige, let's hear from Risa. Risa pa. Ano daw ang sinasabi natin? Anong sagot mo, Risa? Yes po, sir. Yes din. O, bakit? Bukod po sa mga sinabi ni Jik, siguro po, sir, hindi man po bago yung mga product sa sari-sari store, pero yung thinking po kasi na parang pinagsama-sama po yung product sa iisang maliit na place na kapag inisip po natin, pwede naman siya sa grocery store, ganun, mga supermarket. Pero yung idea po kasi na ganun, parang ano po siya creative way po para maging magkaroon po ng accessible lahat dun sa mga product. Kasi po, wala naman pong ganun sa ibang bansa, sir. Parang, siguro meron mang iba, pero generally dito po sa Pilipinas, parang ganun, sir. Meron din naman. Ayun, siguro po, Kaya konti-konti yun ang mahilig ganun. tayo sa mga tingin. Nasa kultura kasi natin yung tingi-tingi. Hindi tayo bumibili ng bultuhan. Yung iba kasi sa Malaysia, inisip ko rin, ano bang ginagawa? Malaysia kasi bultuhan ng bilihan. Kaya wala silang tingi-tingi na punta ka sa kapitbahay. May nakita ba kayong Koreano na pumunta sa kapitbahay? Wala namang ganun eh. Sila kasi, sila yung gagawa o kaya hindi sila bultuhan. Pilipino kasi, mahilig silang pirapiraso ang gusto nila. Shampoo, yun, araw-araw naman sila shampoo pero ang gusto nila, pirapiraso. Kasi syempre budget. So maraming factor kung bakit ito. So ang sinasabi mo kanina, kaya siya innovative kasi pinagsasama-sama yung mga product. Tama ba yun? So dahil iba yung way ng pag-deliver mo ng isang product, that's already innovative. Ganun ba yun? Somehow po, sir, kasi hindi ka naman po magka-come up sa ganun kung parang hindi mo siya pag-iisipan na maigi. Tapos, hindi mo lang din siya gagawin kung parang hindi ka rin naman kikita. Kailangan natin pag-usapan, ano bang definition natin ng innovative? Kapag halimbawa, inayos mo ba yung mga Coca-Cola products, inayos mo silang ibang ayos, innovative na ba yun? Di ba ang definition natin ng innovation is it could disrupt an existing technology, di ba? So yes. So anong sagot mo, Risa? Yes or no pa rin? Yes or no? Yes pa rin po, sir. Yes pa rin. Kahit na walang product yung sari-sari store, na kanya Sir, talaga. Hindi na po siya magiging sari-sari store kung walang product. Si Jessica, meron siyang tindahan, pero hindi naman sa kanya yun eh. Hindi naman siya yung gumawa ng product niya. Nag-distribute lang siya. So actually, wala siyang innovation na ginawa. Pumunta lang siya ng Pure Gold, nawalagta siya, benta natin, tumubo siya ng piso, 2 piso, and then that's it. Is that an innovation?
Hindi po, sir. Sir, Oh, Jessica. magdagdag. Sir, how about po yung service na offer po namin? Service offer nino. Nung mga nagbebenta po, yung sari-sari store owner po. So, ibig sabihin, sinasabi mo ba meron ka kakaibang way ng pagbebenta compared sa ibang... Hindi naman po. Di ba? So, wala kang sariling product eh. Kasi kahit sinong tindahan, tindera, ganun pa rin yung ginagawa nila, di ba? Tanungin natin si Neo. What are your thoughts? Anong sagot mo, Neo? Yes or no? Hello po, sir. Yes po, sir. Bakit yes? Kasi po, sir, parang naintindihan ko po sa definition ng entrepreneur is yung willing daw po mag-risk ng in terms of financial. Parang kasi po dati nagkaroon din po kami ng sari-sari store, and then nung natanggal po sa work yung tatay ko, parang yung money po na nakuha niya yung sa separation po, parang ni-risk po namin into para magkaroon po ng sari-sari store, parang gano'n. Kapag nag-risk ka, ano ka na agad? Entrepreneur ka na agad? Yes, sa akin po, sir. Opo, sir. Kasi po parang may nakakita ka doon ng parang opportunity na para lumago pa yung pera mo. Ganun po. Paano kung walang risk? Hindi ka na entrepreneur. Ano po, sir? Yung For example, may pera ka, di ba? Tapos, pwede ba na walang risk? Kasi sure kang may bibili eh. Pwede ba, may mga ganun bang negosyo? May sure na bibili. Meron nun, di ba? So for example, developer ako kunyari, tapos meron mga thesis na, may mga estudyante gumagawa, may mga nagtithesis, di ba? So, sure ako, nasa akin silang papagawa kasi nasa akin yung skill. So, walang risk doon. Tama ba? So, magbebenta ako ng service ko, magbebenta ako ng product ko, kasi sure ako na may bibili kasi nga merong mga estudyante na nagtitesis na hindi nila kayang mag-code doon sa sarili nila. So, walang risk doon, di ba? So, can we say na wala siyang, so kahit na siya yung mag-code ng program, dahil walang risk, hindi na siya entrepreneur, ganun ba yun? Risk ba ang basis natin ng entrepreneurship? Or pagiging entrepreneur? and ano po, sir, hindi naman po sa hindi naman po sa ganun. Bali yun po kasi yung sa pagkakaintindi ko po sa definition po ng entrepreneurship po. Ano ba yung definition natin ng entrepreneurship? At ang definition natin kanina ay seeks to understand how opportunities to create something new arise and are discovered or created, and what are the ways on how to exploit and develop them, di ba? So yan definition ng entrepreneurship. Wala namang risk na binanggit dyan. Kasi nga, hindi laging may risk. Kung meron man, sobrang liit. Di ba? Yes, boss, sir. So, anong sagot mo kanina? Yes. So, yes pa rin ba? Opo, sir. Bakit yes? Tulad po nitong sa nakalagay po dito, yung six to understand how opportunities to create something. Bali, To create, di mo tinuloy, di ba? To create something new. Yes, Ay, pag nagtinda ka, wala ka naman create na bago, di ba? Di ba yun ang pag-uusapan natin? Creating something new, discover something new, create something new. Di ba? Di ba ganun? Opo, sir. Yes. So ano ang sagot mo ngayon? Yes or no?
Um, Yes or no? yes, yes pa rin po, sir. Bakit yes? Bakit yes? Parang ano po kasi, parang para sa akin po kasi hindi naman po lagi na kapag sa sari-sari store may yung lahat po nung minsan po kasi yung binibenta nila hindi naman po laging parang inangkat lang po nila gano'n. Kasi minsan po Ano yung binibenta, ano yung pwedeng ibenta nila na hindi nila inangkat or hindi nila binili somewhere? pwede pong sir, bali pwede halimbawa po yung sa mga tulad po sa palengke, 'di ba po parang may sari-sari store din po sila doon. And parang sa tingin ko po sir, halimbawa po yung sa ano ba? Yung product po nila na halimbawa po pwede pong sa tsinelas ganun po. Parang pwede pong sila yung mismo yung gumawa nun. Sinama na lang din po nila dun sa mga products po na Gumawa parang ng binibenta. tsinelas. Opo, So yan po. sinasabi mo ba na something new yung paggawa ng tsinelas? Can we consider Depende, something? depende po siguro sir. Halimbawa po kung I mean kung sa isang area po ikaw lang po yung nakaisip na maggawa ng tsinelas made of recycled materials, parang ganun po. Oh, di ba? So, ang definition mo ngayon ng something new ay ginawa siya that is different from the normal. Tama? Yes po sir. Na ikaw yung gumawa. Okay. Buha ka ng tsinelas na gawa kunyari sa water lily, ganyan. Tama? Yes po sir. Okay, so tapos pinapatent mo. So, sa'yo yun, di ba? That is something new. Tama ba? Kasi ikaw lang gumawa nun eh. Tsinelas na gawa sa water lily na patented sa pangalan ni Alexander Neo Nevalga. Tama? Yes po sir. Oh, ano ang pinagkaiba nun sa nagtitinda sa sari-sari store? Ang may-ari ng sari-sari store, wala namang ganun kasi nga hindi niya naman product yung binibenta niya unlike doon sa gumawa ng tsinelas na gawa sa water lily. Yun yung sabi na, yun yung agreement natin kanina na something new kasi hindi naman lahat ng tsinelas gawa sa water lily. Tama ba? Yes, opo sir. Oh, so, yun yung considered as entrepreneur kasi may something new. Tama? Okay po sir. Opo. Oh, so yung sari-sari store owner, meron ba siyang something new aside from, kung halimbawa hindi naman siya gumawa ng taga-benta lang siya, no? Wala na siyang binibentang kahit na ano na hindi niya ginawa, na tanging siya lang ang nakapag-create o nakadiscover o nakapag-patent or what? Ayun po sir, parang yun na po, hindi na po siya, kasi po, tulad po nun, yun nga po, binibenta niya products is wala pong bago, parang yun po So walang something new, di ba? Yes po sir. Oh, so kung ikaw ay sari-sari store na wala namang something new, binibenta mo lang yung mga sardinas na nabili mo sa Pure Gold, sa Ultra Mega. So, can you be considered as an entrepreneur? No po sir. Oh, so bago na yung sagot mo, di ba? So, ang sagot mo na ngayon ay no. Ano na sagot mo ngayon, Lia? Yun na po sir, no na po. Ha? Oh, no na. So, na-convert ko na po siya, mga kabayan, na no na po ang sagot po niya. Okay, sige. Next tayo, punta tayo sa kabila. Sino pa dito? Anyone na gustong sumagot? Sinong gustong magsalita or share his or her opinion? Si Carl. Musta, Carl? Ano balita?
Hello po, sir. Hmm. Sir, sa akin po, ang sagot ko po, yes. Yes. Kasi po, opo. Bakit yes? Kasi po, bago ko po mag-put up ng isang sari-sari store, Hmm. syempre po, di ba, i-assess mo muna po yung needs and wants nung market mo. Hindi naman basta-basta ka mag-put up ng sari-sari store nang wala namang mga kailangan nung i-offer mong products or services, di ba? Tapos pag nakita mo naman pong okay yung mataas yung demand and yung pangangailangan nila sa ganitong products, then tsaka mo i-develop yung opportunity na nakita mo doon sa market na na-assess mo po. Pero wala ka pa rin something yun binibenta. Nakita mo lang na, ay, mga tao pala dito mahilig sa maling. So, bili ka ngayon ng maling sa Pure Gold, di ba? So, benta mo dito. Sir, di ba po, yung activities of entrepreneur po, identifying opportunity, developing opportunity, tas running a new business successfully. Ibig sabihin po, hindi po ba ibig sabihin nun na pag yung tatlo pong yon ay nagagawa mo, isa ka naman pong entrepreneur po? Ulit. Ang bilis. Ano yun? Yung mga activities of isang entrepreneur po, isang identifying opportunity, developing opportunity, tsaka yung running a new business successfully po. Identifying opportunity of something new. For a something new, ito yung definition natin. Opportunity of creating something new. Opportunities to create, yun yung opportunity na binabanggit doon. Opportunity to create something new. So, di ba? Activities. Identifying an opportunity. Ano yung opportunity na yun? Opportunity to create something new. Di ba yun? Yes po. So, yung opportunity na makapag-create ka ng something new kasi may bibili sa kanya, yun yung nakita mo na, oy, grabe, ang taas pala ng demand mag-create ng isang mobile app na para doon sa kaya niyang mag-compute ng sasabihin mo lang yung equation, kukumpute niya na yung kaya niyang makapag-integrate saka magkunin yung derivative. Di ba? So that is something new. That's opportunity kasi maraming estudyante na dugo-dugo na yung ilong, kaka-compute, kaka-find ng derivative. Pero kung sabihin mo lang sa phone, kaya nang sabihin sa'yo, di ba? So that's the opportunity kasi may nakita ng mga estudyante na parang hirap na. So create ka ngayon ng program na sasabihin mo lang equation, bibigyan niya na sa integral tsaka yung derivative. Yun yung opportunity to create something new. Pero kung halimbawa, nagtayo ka ng tindahan, wala namang bago, di ba? Ang laman nito, lotion na hindi mo gawa. Maling na hindi mo gawa, di ba? Depende na kung magawa ka ng maling na sarili mo. Di ba? O kaya, shampoo na hindi naman, di ba? Hindi naman ikaw ang manufacturer, hindi naman ikaw ang gumawa ng research and development para doon sa shampoo na yun. So, walang something new doon, Carl, di ba? Yes po. So, anong sagot mo na ngayon? Undecided na po, sir. Undecided? Bakit undecided? Pero class, di ba, yun ang concept. Ayun yung sinasabi ng definition na to. An entrepreneurship seeks to understand paano natin malalaman how opportunities to create something new, opportunities in creating something new, na merong community o merong market na makikinabang para doon sa product na i-create mo. Di ba? Pero kung hindi ka naman nag-create ng bago, no? Can you be considered as an entrepreneur based on our definition? No? Kailangan meron ka ng something new. Tama ba, Carl? Yes po. May question ako, Carl. Doon sa assignment natin, di ba, may tinatanong doon, sino yung parang idol mo na entrepreneur, di ba? Yes po. Sino sinagot mo doon? Si Mark Zuckerberg po. Si Mark Zuckerberg. Bakit? Anong nakita mo kay Mark Zuckerberg na siya ang best entrepreneur or idol mong entrepreneur?
Yung goals niya po, sir, Ano yun? kasi po bago niya gawin yung ang idea niya po is para mag-connect yung mga tao para maging close sila sa isa't isa gamit ang isang Yun yung vision, di ba? Apo. Magkaroon ng interconnection. Tama ba? Apo. Before i-create yung Facebook, meron na bang interconnection yung mga tao? Meron, pero hindi Meron katulad po. ng Facebook. Di ba may Friendster? Apo. Tama ba? Pero hindi katulad ng Facebook kasi ang Facebook sobrang scale up. Dati pwede kang maglaro ng games, may pet society, meron kang kung ano-ano pa. Pwede kang mag-Farmville, di ba? Nawala siya doon sa Friendster. Tama ba? Yes po. Pwede ka nga mag-chat sa Facebook, sa Friendster, walang namatay na ng Friendster. So, ibig sabihin, there is something new sa Facebook na wala sa Friendster. Tama ba? Kaya ang focus niya pa rin is yung binabanggit mo na magkaroon ng interconnection, that's the vision. Pero yung product na binuo niya, it's totally different from the products that are already existing during that time. Agree? Agree ka ba, Carl? Yes po. So, ang focus talaga dito ay yung bago, ano yung something new, di ba? Opportunity to find something new. Tama? Apo. So, yun yung characteristic ng entrepreneur na meron kang ino-offer na bago. Which during the time, it's Facebook. Tama? Hindi lang yung vision na magkaroon ng entrepreneur. Kasi meron kang Friendster eh. Pero maraming gap between Friendster and Facebook na na-fill ng Facebook. Tama ba? Tama ba, Carl? Yes po. So, ano nang sagot mo ngayon? Yes or no? Yes or no? Ano? Ano? Ba't nagtatalo yung isip ko, sir eh? Bakit? Anong nagtatago sa isip mo? Pinipilit niya kasi parang yes na no na Bakit meron pa rin yes? Bakit meron pa rin yes? kung wala po siguro yung yung word na yung something new doon. Ayun po kasi yung parang yung nagsasabi na yes pa rin kung wala yung Sige. Tanggalin. Sige. Kunyari, alisin natin yung something new, no? So, walang something new. Kahit ano, pwede, no? Kapag walang something new, magiging successful ka kaya? Hindi po. Bakit? Hindi ka po mag-stand out kumpara sa iba. That's correct. Because this is a competition. Hindi pwedeng pare-pareho kayo ng binibenta. Benta mo, puto binya. Lahat kayo nagbenta puto binyan. Diba? And your market is limited. Diba? So you should have a competitive advantage. And your competitive advantage will come from that something new. Kaya nga hindi na nakasabay yung Friendster, no? Kasi yung Facebook talagang nag-scale up na siya at hindi na nakasunod yung Friendster in terms of yung ideas na meron sa Friendster at saka doon sa infrastructure niya na sobrang laki ng Facebook. Kaya importante na kapag entrepreneur ka, hindi mo dapat aalisin yung something new because doon ka lang mabubuhay. Hindi magiging sustainable yung business. 'Di ba? Tama ba? Tama ba, Carl? Yes po. So ano nang sagot? Yes or no? No na po.
So isa na naman po nga kababayan natin ang convert natin from yes to no. Tanungin natin si Maya. Maya, anong sagot mo? Kanina po sir, ang sagot ko din po ay yes. Pero nung narinig ko po yung mga sagot nila, parang naisip ko yung sari-sari store ay parang retailer lang, ganun. Nag-distribute lang po sila nung mga products sa public. And yung hindi bultuhan, yung parang mga tingi-tingi po. Ang sagot mo na ngayon ay no. Hindi na entrepreneur yung sari-sari store owner. Opo. Kasi, Parang retailer lang po yung mga sari-sari store. kung retailer siya, hindi naman siya magre-retail kung wala namang bibili. Tama ba? Opo, pero yung yung base ko dun sa mga nasabi ko ng mga klase ko kanina, ang mga entrepreneur po ay dapat merong kinikreate na something new para po maiba sila, tapos pang-create sila ng market. Wala naman po sila na-create. Parang nangyayari lang po, sila yung nagdi-distribute ng mga product po at saka ng service dun sa public. Pero Maya, kung magtatayo ka ng sari-sari store, dapat alam mo na may bibili, di ba? Opo. So mayroong opportunity. Kung ang goal mo is para mabenta yung product mo at kumita ka, which is the end goal naman is para kumita ka talaga, di ba? Opo. So meron kang market kasi hindi ka magpuput up kung hindi mo alam na meron kung walang bibili. Opo, sir. So kung ang goal ng entrepreneur ay kumita, di ba? At nakita mo na wala pang nagbebenta nun, so yung as a retailer, pwede ka rin consider na entrepreneur. Is that correct? Hindi ko po sure, sir. Yun ang hindi mo sure. Opo. Hindi mo sure. Di ba? Opo. So ano nang sagot mo ngayon? Yes or no? Hindi pa rin po sure. Pero mas parang 50-50, sir. Undecided pa. Ano ang gumugulo? Bakit tayo magpag-decide? Yung pong based po doon sa definition po na entrepreneurship kanina, na dapat mag-create ng something new. Tapos, yung mga sari-sari store naman po ay hindi nag-create ng something new. Kumbaga, nakakita lang sila ng opportunity doon sa market. Pero, wala silang na-create na something. Parang ngayon. Doon ako nalilito. Tingnan natin. Okay, so yun tingin niya, there's something to niya that's opportunity to market. Si Rando, he's raising his hand. Sir, tama na po ba yung no? Pero yes po ako. Ano daw? Hindi, yes po ako. Bali, entrepreneur po, meron po kasing micro-entrepreneur and still considered as entrepreneur. Oh. And ang sari-sari store po ay part ng micro-enterprise. Oh. So ano ngayon? Managed by micro-entrepreneurs. So, I think, yes. Lakwan, sabi. Sir, So, bali, anong di ba basis ulit? Bakit yes? ang sari-sari store po ay micro-enterprise. Then, Ang micro-enterprise? ay sari-sari store po. Kabilang po ang sari-sari store sa micro-enterprises po. So pag medium at saka large, hindi na siya entrepreneur? Hindi naman po, pero based po sa sa sari-sari store po na example niyo po, micro-enterprise. Tapos po, ang ang sari-sari store po ay minamanage po ang tawag po sa owner ng ng sari-sari store ay micro-entrepreneur. So dinadala mo ako doon kasi nga, yung That's sari-sari why. store is considered as a micro-enterprise
Kaya yung owner nun ay entrepreneur. Ganun ba yun? Yes po. Talaga ba? Yung size nun kasi, depende kasi sa product na. Kasi lahat ng enterprise naman minamanufacture, tama ba? Kahit gagawa ka ng kandila na maliliit lang, magbebenta ng kakandila, at gagawa ka ng bultuhang mga product, parehong enterprise yun. Tama ba? Yes. Tama ba, Randolph? So, yun yung sinasabi natin kanina na meron kang micro, medium, tsaka large enterprise. Pero pare-pareho yung enterprise. Ngayon, ang pinag-uusapan natin dito is yung entrepreneurship. Yung kung ikaw ba ay considered as an entrepreneur. Kasi for example, merong nagbebenta ng kapirasong mga kandila, merong bultuhan, merong malakihan, di ba? Pero, yung pag-create mo ng kandila, there is something new doon sa pag-create mo kandila. For example, it's scented, or it's organic, or meron siyang combination ng sampaguita at ng kalatuchi, na ikaw lang yung merong ganung formula, o kaya meron kang yung kandila na yon ay hindi mabilis matunaw, o kaya sobrang bango niya, scented candle na kaya okay pa yung isang 20 square meter na area. So, doon nagkakatalo-talo, no? Hindi doon sa size ng mga businesses. Tama ba? Tama ba, Ran? Nagigets mo ba, Ran? Nagigets mo ba? Kaya siya kinonsider na small enterprise. Kasi nga, maliit lang yung scope niya. Hindi naman siya nagbebenta na parang SM na malaki. Pero, ang sinasabi natin dito, yung binibenta ng sari-sari store owner ay hindi naman talaga produkto. Hindi kanya yun eh. Di ba, Rando? Di ba, Rando? Yes. Anong definition natin ng entrepreneur? Sabi dito, can create something new. Regardless kung medium, small, or large, di ba? Tama ba, Rando? Ang tanong niyo po ba ay kung ang owner ng sari-sari store ay entrepreneur? Yan. Ang tanong natin ay, yung owner ba ng sari-sari store ay entrepreneur or hindi? Based sa definition natin, ha? Ito yung characteristics ng mga entrepreneur activities. Exploit or develop the opportunity nung something new. Kung ikaw kung nagbebenta ka ng maling, kaya mo bang i-develop yung maling? Na, ay, ang dahil ko lang bibili ng maling dito, no? I-develop kaya natin yung maling, gawin natin ng tocino flavor. Kaya mo ba yun as a sari-sari store owner? Hindi mo yun kaya gawin kasi wala ka namang R&D. Una, wala kang R&D. Pangalawa, wala kang approval ng FDA. Wala kang system na para i-improve or i-develop yung product na binibenta mo, di ba? Di ba, Rando? May tindahan ba kayo, Rando? Wala po. Binibentang kahit ano? Manok po. Manok. O, sige, pwede, manok. O, di ba? So, halimbawa, gusto mo, yung manok na binibenta mo, pare-pareho lang. Yung ibang mga nagbibenta ng manok, pareho lang din, di ba? Wala namang something nyo doon sa manok na binibenta nyo. Unless sabihin mo sa akin na ito ay kasing laki ni Jessica na manok. So, probably, pwede kakaiba something yung na manok yun, di ba? Pero yung manok na binibenta nyo ay hindi naman, wala namang kakaiba sa kanya. Patulad lang din siya ng ibang manok. Tama ba? Tama ba? Ay, ano po, bali hindi naman po formal na nagbebenta po, kumbaga pag may nabili lang po. Parang tao-tao lang. So, anong point? So, kapag po, ay, nalilito na ako. Pag malito, ano ka ba?
Sige. Habang nalilito si Randall. So, ang sagot mo, Randall, ay yes or no? Yes po, yes po. Yes pa din. Pero pwede Pero din po, joke lang. Yes po, yes. Pero nag-agree ka na dapat ang entrepreneur ay meron something new na binibenta, di ba? Or na-create, or na-discover, or dinevelop. Agree ka doon? Yes po. Oh. So, hindi entrepreneur yung sari-sari store owner. Kasi ang characteristic niya, dapat meron siyang in-offer na something new na kaya niyang i-develop, kaya niyang i-exploit, at kaya niyang i-manage. Yes or no? Agree? Yes po. So, anong sagot mo na ngayon? Ang sari-sari store owner ba? Dahil kailangan may something new siya at yung sari-sari store wala. Ay, wala naman siyang kakaibang nilo-offer. Talagang binili niya lang sa Pure Gold tapos niresell niya. Diba? So, can you consider him or her as an entrepreneur? Yes or no? Ano po? Kung... Tagal na masugot ni Randolph, bibili pa akong t-shirt. Oh, Ay. t-shirt na pala. Ayaw po. Sige po, no na lang. Ano? No na lang po. No. Meron na po tayong na-convert, mga kababayan. Pero feel ko yes. Pero Yun, sumagot ng no, pero feel niya daw yes. Sige, tanungin natin si Ariel. Ariel, anong sagot mo? Sir, yes po yung sinagot ko sa poll kaso nagbago na po. So no na po. Ay, may pagbabago. Ano nang sagot? No na po, sir. Bakit no? Kasi malinaw po, sir, na yung based po sa binigyan na definition. Pag sinabi pong entrepreneurship, dapat yung i-offer mo bago. Yun nga po, ilang beses na yun na pong nasabi at na point ng iba na yung mga tinitinda na po naman po ng mga sari-sari store, same products lang, ay hindi naman po nila pagbabay-ari yun. So ayun po, sir. Parang wala po silang ino-offer na bago, para nagiging way lang sila ng company para kumita pa. Tingnan natin yung mga entrepreneur na nakausap natin before. Naalala niyo si Ryan Sabio? Yes po, sir. Diba? Ang product ni Ryan Sabio ay isang machine na kapag dinikit mo sa pader, kaya niyang sukatin yung vibration. At kapag na-meet mo yung isang level, no, yung limit kung gaano kalakas yung vibration, automatic ika-cut niya yung electricity, yung water, yung sewerage, at kung ano-ano pang nung kanilang building, o kaya yung bubuksan niya yung sprinkler or what, depende doon sa requirement. So sa tingin niyo ba yung machine na ginawa ni Ryan Sabio ay bago? Is that correct? Is that a new machine or no? Yes or no? The answer is yes. Kasi ang DOST hindi kanya bibigyan ng pondo kung ang i-offer mong product ay katulad din naman ng meron sa market. I get ba? Kunyari, sabihin ko, punta ako sa DOST, bumili ako kunyari ng microwave oven. Punta ako sa DOST, sabihin ko sa DOST, uy DOST, pondohan niyo yung magiging business ko, yung startup ko. Kasi etong microwave oven na to, kaya kang mag-init ng pagkain dito sa microwave oven. Kung ikaw yung DOST chief, ano sasabihin mo? Baka sampalin mo pa yung nag-offer ng microwave oven. Kung anong tago, yung microwave oven lang naman niya, kahit saan ka punta ka ng SM Appliance, Robinsons, makakabili ka ng ganyan di ba? So, anong sense na magtuyo ka ng startup kung pareho lang din naman yung product na i-offer mo? Nagets nyo ba? yes. Nagets. Yan. So, ngayon nag-agree tayo na ang entrepreneur pala, dapat meron siyang bago na i-offer. Kasi that will be the competitive advantage of the business that he are going to put up. Tama ba, class? Tama ba? Bakit nagiging successful yung mga startup? It's because there is something new on the product that they are offering. Tama ba? Nung napanood ba yung startup na K-drama? Jessica, napanood mo ba? Ano yung product na in-offer nila?
Sir, alin, saan part po ba doon? Yung dulong, Kahit ano. yung dulong part po yung nakakapag-drive ng wala namang driver. Ay, numaan yung sasakyan ng wala namang driver. Bakit pinondohan niyo ng angel investor na tinatawag natin? Kasi po, bago. Kasi bago. Tama ba? So, if you want to be an entrepreneur or technopreneur in the future, dapat iisipin mo ano yung bago at hindi yung existing na. So, yung nagtitinda sa sari-sari store, hindi talaga siya entrepreneur. Hindi nga halos nag-iisip yun. Hindi ko naman minamasama yung mga nagtitinda sa store. Jessica, makaka-offend ka naman sa akin. Ano ba yun? Hindi pala ako nag-iisip. Pero sa totoong buhay, hindi naman sila nag-conceptualize ng isang product. Diba? Yung binili nila, nag-iisip sila, para mas may bibenta ko to, diba? So, syempre, lalagay mo sign or ganyan. Pero wala namang bago doon. Pag sinabi ba sa iyo nung bibili sa iyo, bakit ganito yung maling niya, parang medyo matabang? O pwede bang sabihin sa gumagawa ng maling, nagdagdagan ng konti? Hindi ganoon, diba? Kasi you don't have any control on the product because it's not your own. So, ngayon, dapat pumasok sa isip natin na yung pagtatawagin natin ng isang tao na isang entrepreneur, technopreneur. Ang pinagkaiba lang din ng technopreneur, technology product yung in-offer ng entrepreneur. Diba? So kung ba nakakagawa ka ng isang bagong lasa ng mga inasal, hindi ka pwedeng technopreneur. Kasi technology yung, depende na kung may involved na technology. Like for example, sa pag-create mo, dapat perfect yung, para magawa mo yung perfect na lasa ng mga inasal na bago, kailangan meron kang technology na nagsusukat mo. So pwede yung tawagin technopreneur. Pero kung ba, gagawa ka ng sabon, no? So, iba yun, entrepreneur. So, technology products, you could consider technopreneur. Nagigets ba, guys? Nagigets ba? So, sa mga susunod na material na babasahin ninyo, sa mga pag-uusapan natin in the future, kapag binabanggit ang entrepreneur, technopreneur, lagi dapat yung iisipin, ano yung bago na kinihit niya? Ano yung product ano yung product, yung mga bagong product na existing na, and paano tayo aangat? Diba? Paano tayo aangat? Diba? Kasi kailangan natin umangat because this is a competition. No? This is a competition at kailangan yung ibibenta mo, no? Yung ibibenta mo ay dapat no, magmeron siyang competitive advantage. Competitive advantage. Pag-uusapan natin in the future, ano yung tinatawag na blue ocean strategy? Narinig na ba yun? So, usapan natin yung blue ocean strategy, etc. Iba't ibang strategy para yung something, para makabuo ka, makakonceptualize ka ng isang bagong idea. So, ngayon, nag-a-agree tayo na ang isang sari-sari store owner ay hindi talaga entrepreneur. Tama? Dahil ang entrepreneur, meron siyang capability na malaman yung opportunity from something new. Kaya niyang i-develop, kaya niyang i-enhance, kaya niyang kontrolin, kaya niyang i-manage. Gets ba? Gets ba yan? Gets ba yan? Yes. Any questions? Any questions? Wala naman po. Maka-move on na tayo sa next slide. So the case of Netflix. Paano ito maririnig? So, pakinggan natin itong case ng Netflix. Stop share mo yan. Kita niyo ba? Yes, po. Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Democratizing entertainment, that's what Netflix is all about. You started as a DVD shipment company. You started as a US-only company, and today, you're across 130 countries. And the international part of your business is growing at a very, very fast clip. India priority market. Take me through the journey so far. Well, it sounds like you've got it all, Shireen, there. Thank you for having me today. It's a treat to be here in Mumbai. And yes, we're continuing to invest here in India and continuing to grow.
Netflix just makes TV watching so easy because it's on the internet. You get to pick what shows you want to watch. You get to stop and pause them, and they're just That's not entirely true. You don't get to stop and pause. I mean, what is binge watching and binge racing about then? I mean, you've taken control, right? Binge watching is a funny story because the term comes up of being able to watch a series all night long. Yeah. And when it first came up, we tried to suppress it because binge was sort of too dark, and we tried to get people to say feast viewing or something, very nice sounding. And of course, nobody liked that. They liked the darkness, and binge viewing became an epic term despite our best efforts. And public binging in India, I believe after Mexico, India ranks number 2 on the Netflix survey on public binging, right? That's right. Public binging is watching on your mobile, on the buses, on the train, taxis, on the plane. And so it's got its own certain protocol of what you show and what you don't. So 1997, let me take you back. Apollo 13, your VHS goes missing, $40 rental cancellation or late fee or whatever the case may be. You didn't want to tell your wife about that. And that's how the Netflix idea came about. Did you ever imagine that you'd be sitting in Mumbai today, you'd be talking about having 55 million international customers? Not in my wildest dreams. When we started, it was all DVD by post. And for the first 5 years, it wasn't clear that we were going to survive. We were competing with Blockbuster, trying to rent DVDs. It took you 4 years to make money? Took us at least 4 years, till 2003. So those were very challenging years, fun in their way, but challenging. And then we started in streaming in 2007, in international in 2010. And now we're really focused on the expanding original content, like this great new series, Sacred Games, that we're producing here in India. So, if it is now going to be all about original content and localization, so to speak, is going to be your way to grow markets like India, what more can we expect? I mean, an $8 billion budget to create content, I believe that's right. The latest number that you're working with. So give me a sense of what we can expect for priority markets like India. Well, of course, there's the global shows we have, like Narcos, filmed in Colombia, popular all around the world. We've got a new German original dark. We've got The Crown coming in just another month. That's Queen Elizabeth, and one of the most expensive and elaborate productions ever. We've got Stranger Things, 13 Reasons Why. And then we're adding more and more Bollywood films, and then we're adding also Sacred Games and originals that we're doing here in India. So outside of content for India, what can we expect in terms of investments? Because, connectivity is an issue here in India. Low bandwidth is a problem that you're having to deal with, not just in markets like India, but I would imagine other emerging markets that you're operating in. So what more can we expect on being able to grapple with those challenges? We launched in Mexico 5 years ago, which had a relatively slow internet. And it's just accelerated tremendously because people want to watch Netflix, YouTube, other content sources online, and it's moving to the internet life. And now we see in India, of course, the last 2 years with Reliance Jio, just the biggest explosion in bandwidth that the world's ever seen. I mean, it's just incredible what's happening here in India. And so now we're trying to, as we go to other countries, saying, hey, an investment like Reliance Jio is transformative for the society. It's just so impressive. So what's unique about India? You're operating across, as I pointed out, 130 different countries. We've established the fact that Indians are public binging. They're also probably watching much more on their laptops and mobile phones as opposed to television screens. What else is unique about the Indian market from a Netflix perspective? Wow, to have 1 billion people who love television. That, of course. People That, of course. Just wild about entertainment and television. So that's what's so exciting. And, we're still just a very young player. We've only been 2 years here. But we're going to be doing more and more new shows and new movies, not only for the Indian market, but also for the whole world. So we want to take some of the best of Indian cultural content. Ayan. So, isa sa mga favorite kong case kasi yung sa Netflix, diba? And nag-start sila, ang history kasi ng Netflix, dati, kapag merong subscription.
So ang idea niya is, naalala niyo mga Times Magazine, mga National Geographic, di ba naka-magazine lang yung mga yan, di ba dati? Di ba hindi naman sila, wala naman silang parang video talaga. So ganun din yung case ng Netflix. So noon, magsasubscribe ka, and then meron papadala silang list ng mga movies na meron sila, like for example, Jurassic Park 1, ganyan. Tapos pag na-send mo yun sa kanila, papadalang kanila ng copy ng VHS, yung binabanggit kanina. Imagine yung VHS na yun nakalagay sa envelope, tapos marireceive mo yun sa bahay mo. Ganun katindi, no? So hindi pa ito katulad ng video CD na isasauli, punta ka video CD, isasauli mo pag nakuha mo, di ba? So sa kanila ganun, no? Dahil walang streaming eh, no? So meron kang DVD player, meron kang hihiramin na DVD, VHS to DVD, tapos yung VHS ay yung DVD papadala sa'yo. So ganun na. Hanggang sa nag-scale up na sila, naging streaming na, hanggang ngayon, binabanggit nila, sila na mismo yung gumagawa ng content. Tama ba? Merong localized, saka merong sila na gumagawa ng content nila. Bakit ganun? Kasi kapag halimbawa gagawa ka, mag-show ka ng isang film, babayaran mo yung producer ng movie na yon. Diba? So, kunyari, dekada 60, diba? Star Cinema gumawa nun. Kung ilalagay mo yun sa Netflix, babayaran mo yung Star Cinema. Tama ba? So malaki gastos yun. Just imagine, babayad ka ng content nila. Diba? Ngayon, sabi ng Netflix, wag na, hindi tayo lalago, hindi tayo kikita ng malaki kapag mabubuhay tayo sa gano'n. No? So ang sabi nila, gumawa tayo ng sarili nating content. Kaya doon nabuo yung Narcos, kaya doon nabuo yung House of Cards, tama ba? House of Cards ba? At saka yung Black Mirror. So yung Black Mirror, kanina lang yun, di ba? Yung interactive, walang may napanood ba kasi sa imihan na interactive na ito yung pipili na magiging, di ba, direction ng storya, di ba? Naalala niyo, di ba, may Black Mirror na gano'n, ikaw pipili ng magiging ending, depende. Di ba? So pag namatay yung bida, parang kasalanan mo, wala, di ba? Di ba? So, ganun yung naging strategy ng Netflix. Nag-gets ba? So, anong point natin? So, para manalo ka dun sa competition, kailangan talaga, at para umangat ka sa competition, kasi kailangan talaga umangat eh. So, para umangat ka, kailangan there is something new na i-offer ka. Tama ba? There should be something new in offer ka. Na yung nagawa ng Netflix, they're very successful to that. Tama ba, class? There should be something. Kaya kailangan, palitan na natin ang bulok na sistema. Para umangat na tayo. Okay, so ano yung tinatawag na entrepreneur? No? Persons who are to create something new but inside the existing company rather than through a new venture. So, kasi meron disadvantage din kapag mag-startup ka, lalo na kung wala kang pera. Nalala nyo sa start nung K-drama na startup, di ba nangungupahan lang sila, tapos wala silang makain, binibenta na nila yung mga gamit nila, di ba? Wala silang pabili ng coffee, meron lang silang sarili nilang coffee maker, di ba? Kasi yung pera nila, inutang lang sa parents niya, lagi silang niluso kasi ano nga, lugi na, no? Parang hindi na nakapaya ng utang. Ngayon, hindi naman, paano yun, sir? Siyempre, fresh grad kami, gusto namin maging entrepreneur. Pero, kailangan namin na kumayod para sa pamilya namin. So, pwede din talaga. Entrepreneur, yung tawag. So, nasa loob ka ng isang company, yung company yung mag-finance sa'yo ng mga gastusin mo. No? So, for example, nagtatrabaho kayo sa Globe, diba? Tapos, ang na-assign sa inyo ay gagawa kayo ng you will create fresh ideas para sa company. So, pwede din yun. So, you will be called as entrepreneur. Sino sila? Foundations in other disciplines, economics, technology, psychology, cognitive science, behavioral science, business and finance, law, sociology, and political science. Dapat ito yung domains daw na alam mo isa. The process ng entrepreneurship, number 1, recognition of an opportunity, deciding to proceed and assembling resources, launching a new venture, building success, harvesting the rewards. So, yun yung process ng entrepreneurship. The essence of entrepreneurship, the intersection of valuable opportunities and enterprising individuals, is the essence of entrepreneurship. Diba? So, identifying
valuable opportunities, and enterprising individuals, no, combining them, these two factors, yung tao na willing maging entrepreneur at saka opportunity, pagtatagpuin mo sila, then that is what you call as entrepreneurship. Nakuha niyo ba? Nakuha niyo ba? Yes, boss. Any questions? So, yeah. So that ends our topic for today. No? So that ends our topic for today. So I hope meron kayong nag-gets doon sa concept ng entrepreneurship sa technopreneurship. So that will be our guiding concept as we go through on other topics that we're going to deal in the future. Kaya pagdating nyo doon sa paghahanap nyo ng entrepreneur na interview niyo, no? Aalamin nyo ngayon, ano yung something nyo na in-offer nyo. At hindi kayo kukuha ng sari-sari store owner. Kasi ngayon, nag-agree tayo na ang sari-sari store owner ay hindi talaga entrepreneur. Kasi hindi niya naman sariling product or new idea yung binibenta niya. Except, doon sa sinabi kanina ni Neo na, for example, gumawa siya ng chinelas na gawa doon sa water leaf, sa pinatuyugan, tapos siya yung gumawa ng formula para hindi siya masira. So, meron siyang new product na in-offer niya. So, pwede siyang consider na entrepreneur. Pero kung bawa, ikaw naman ay kumukuha ng product galing sa iba, tapos i-resell mo na siya. It is not considered as entrepreneurship. Kaya sa mga susunod, pag may mga narinig yung mga speech, no? Kung bawa, ikaw kunyari ay owner ng Banahaw Hills Spa, di ba? Ikaw ay franchisee ng Banahaw Hills Spa. Kasi pagmamalaki mo na ikaw ay entrepreneur, hindi yung totoo. Hindi totoo. Di ba? Kasi franchisee ka nga lang, hindi naman nga, kahit kayo mga stroke doon, hindi ka marunong ka ba magbasahin, hindi ka marunong pumindot. Di ba? So, I hope that's clear to everyone. I hope everyone, we are agreeing on the definition of an entrepreneur. You can see an opportunity to find something new and develop and exploit, no? Ano mga pwede mo i-maximize lang sa opportunity na yun para kumita ka, of course, as an entrepreneur and deliver the service to your stakeholders. Okay? Any question? So kung wala na, so that's it for today. And yeah, so please open your camera for our photo op, and the president will get our photo. Open na lang po ng camera. Grabe na laki nyo na, no? Alam nyo na ba kung kailan ang graduation? Lapit na kayo graduate. Ayan, smile po tayo. 1, 2, 3, smile. Ayan, okay na po, sir. Thank you po. Sige. See you when I see you. See you tomorrow. Thank you, sir. Bye. Thank you po. See you tomorrow, sir. Bye. Namulat na ang aming isipan, sa aming lahat ay iyong pinatunayan. Kaya pala, pwede pala,